So, di nung kakagulo, no? Opo. Napalitan na nga si Marcoleta. Kinokontrol pa nila. Ang hindi nila inaasahan ay si Saldico na patuloy nilang iniipit na gusto sana nila na ito ang umako ng lahat ng kasalanan, ay biglang nagsalita! Ala. Nung maramdaman niya na ilalaglag siya, oo, ay sinabi niya, number one, si Pangulong Marcos ang nag-utos ng 100 billion na insertion dahil may 25% itong kickback. Again, hindi natin sinasabing totoo, pero ito mga aligasyon. Oo, inamin na may personal delivery ng 1 billion in cash at may tara. Tara, yung parang kota na 2 billion kada buwan para sa Pangulo. May tama yung sinasabing 25 billion na kickback sa 100 billion kasi kung 2 billion a month, 24 billion a year. At yung 1 billion palang dineliver ay mukhang paunang bayad, sabi ni Saldico. Nasangkot na rin si First Lady. Meron daw ibinigay sa customs ng 11 billion na kaugnay sa sugar importation kay First Lady. Sinabi lang yan naman ha. Hindi natin sinasabing totoo. Ha? At mayroon daw sindikato ng smuggling sa sibuyas at bigas. Yes, Sigarilyas at mani. Sitaw, pataw, patane. Hindi mo kasama sibuyas at bigas lang ha. Baka maniwala sila. Pati sigarilyas at mani. Hindi pa bahay kubo yan. Hindi pa bahay kubo. Oo, mabigat. Pero mabigat ha. Mabigat na yun. Ano to? Bahay buo. Hindi ubo. Nabuko sila eh. Bahay Nabuko ni Saldico. Okay. Oo. Ngayon, siniwalat na rin ni Saldico na 51 billion ang insertion ni Ferdinand Alexander na mas kilala sa pangalang Sandro Marcos. Wow. Ngayon, nasira din ang script ni Pangulong Marcos sapagkat sinabi ni Saldico na yung salaysay ni Yusek Bernardo na ang delivery ay 25 billion, ang total palang delivery ay 52 billion. Billion ang pinag-uusapan natin dito ay hindi milyon. Pag ini-imagine ko, hindi ko ma-imagine gaano kalaki itong perang to eh. Hanggang milyon lang tayo eh. At hanggang milyon, ano lang, pakonti-konti lang. Oo. Ito, bilyon na ito. Imagine ang 1 billion ay 1,000 milyon. Imagine mo gaano karami yung 52 billion. That's 52,000 million. Wow. Yung bundle na 1 billion na ganyan, kalaki. 52,000 nun. 52,000 nun. Ganong karaming kwarta. Kasi, ang script ng administrasyon ay si Saldico ang mastermind. Ang mga kabo, kumbaga sa wedding, yung mga enforcer ay si Yusek Bobby Bernardo. Si Yusek Cathy Cabral. At ito pa ang mabigat sa ginagawa ng administrasyon para malihis kay Pangulong Marcos, kay Ferdinand Martin Romualdez, kay Sandro Marcos, at saka kay First Lady, yung mga alam nila. Kasi nagpe-prepare na yan eh. Obvious naman eh. Kasi nakikita naman natin yung sinisiwalat ni Representative Levisne na yun ang panunuhol, na inumpisahan na ng tigda 2 milyon. Pasko pa lamang yun ha. Tig 2 milyon. Ay para sa impeachment yan. At para yung impeachment ay maging liyamado sila pagdating sa Senado kasi sigurado na yan eh. Sa Kongreso. Marami dyan, may mukhang pera eh. Sa Kongreso. Ang mga tinaharget naman nila, kita mo yung alam nila na anti-impeachment, si Chis Escudero, si Jinggoy. At dinawit pa nila yung mga iba para hindi halata. Si Pong Revilla, si Nancy Binay, pati si Grace Po. Di ba? Ngayon, pinalabas din nila si Henry Alcantara. Na nagsole ng 181 million. Binibili ang witness protection kaya hindi walang restitution eh. Ang witness protection kasi nga lalabas diyan unang-una mabibili mo yung protection mo. Number 2, source of corruption yan eh, negotiation yan eh. Okay. Nasa WPP na tong si Henry Alcantara. Lahat ng sabihin mo ituro mo yan, ituturo niyan siyempre. Under na siya. Kasama pa, ito yung mga maliliit na isda na kayang-kaya lang kontrolin. Si Bryce Hernandez. Di ba? Meron daw mga conversations with Joel Villanueva and Jinggoy Estrada. Ito, nagsoli rin ng Lamborghini at GMC. Hindi ko na malaman kaya yung restitution, yan may problema yan. Problematic talaga yan. Ito pa. Yung mga maliliit na kaya nilang kontrolin, kaya nilang takutin. Si Engineer JP Mendoza. Yun ang script ng Malacanang. Ang script nila, ipakulong si Saldico, di ba? Yun ang unang-unang winarant eh. Wala pa namang nai-issue ng warrant na kongresista o dating kongresista, kundi si Saldico. Yung nagtimbog sa kanila, nag-booking sa kanila, yung whistleblower, yun pang unang-una nila. Yan, ikulong si Saldico at gawing isang fugitive para makontrol din nila kung sakasakali. Yung mga diskaya, hindi tinanggap sa witness protection. Si Gutesa, sinisiraan. Pati si Levisne ngayon, sinisiraan lahat ng naglabas ng ebidensya na nagtuturo sa Malacanang at sa First Lady at kay Martin Romualdez at kay Sandro Marcos, sinisiraan nila at gagawin nila yung mga kontrolado nila, ng mga natatakot nila, na-intimidate nila mga witnesses katulad ni Hernandez, Bernardo, etc. Ay nga, pinatay na nga namatay na si Yusek Cabral. Di malaman kung nagpakamatay, pinatay, di ba? Ngayon, sa gitna ng lahat ng yan, mukhang tuloy-tuloy ang impeachment eh. Kasi yun ang sinasabi ni Representative Levisne na 10 billion ang itinaas sa MOOE. Ano yun, di ba? Maliwanag ng panuhol yun eh. Di ba? Oh my God. Maintenance, operating, and other expenses. Bawat congressman meron yan. Di ba? Ang bayad ng mga consultants. Madaling kalikutin yan eh. Internal pa lang yan ha. Puwera pa yung mga insertions na hanggang ngayon may insertions na, di ba? Tinalakay na natin yan. Yan ang mahirap eh.
At kita naman natin, hindi lamang ang administrasyon but the supposedly independent na ICI, ganyan din patungo. Kumpas din naman na kanyang ngayon, nakapansin nga na bakit daw bago magrekomenda ng prosecution ang ICI, ina-announce muna ng presidente, akala ko ba independent? Ibig sabihin, alam At bakit ang ombudsman ang kumukontra sa mga nagbibigay ng ebidensya, katulad ni Leviste? Opo. Hindi ba papel ng ombudsman ay pag may binigay sa ebidensya, i-validate mo? Pag-aralan mo. Hindi i-criticize yung nagbibigay ng ebidensya. Kailan Opo. pa naging politicize ang ombudsman na hinuhusgahan nila? Ngayon lang. Ngayon lang, iyan ang sinasabi ko na binaboy na naman nila yung matibay na institusyon na yan. Yung ombudsman nilagay nila, yung tuta nila. Opo. Yan ang mabigat. Oh. Grabe. Mm.